Romualdez Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po. Medyo maulan sa labas. Magandang tanghali sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, pakilala ko lang yung partner ko. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-subaybay ng amin hong palatuntunang Balita at Talakayan. Tom Lago po, makakasama nyo ngayong araw na ito dito sa aming programa. Kumusta ka na kasamang Sandy? Okay, mabuti naman partner. Yung balita sa Metro Manila, sinuspindi yung lahat ng antas ng klase doon dahil doon sa walang tigil na pag-ulan at yung ibang lugar mukhang binahana. Ay sana dito sa atin na hindi pa naman malakas yung ulan, napaghandaan yung mga ganyang bagay at hindi lang yung ayuda ang inihahanda, dapat ang tagal ng tag-init, sana hindi tayo makaranas ng ganyang mga pagbaha. At saka maliban yata doon sa yung Makati lamang yung hindi nagdeklara ng ng no classes. Alam mo naman medyo social yung nasa Makati. Kaya siguro hindi sila binabaha. Itong parte ng Espanya Boulevard, laging kuwan yan, laging baha yung tapat ng UST. Apektado lagi yan. Yung lugar na yan at naandyan yung mga malalaking eskwelahan sa lugar na yan. Kaya siguro sinuspindi yung mga At dito sa atin sana wag mangyari yung ganyang walang tigil na pag-ulan at alam naman natin ang resulta niyan, hindi lang doon sa pagbaha. At syempre, yung kuryente natin, apektado yan. Konting... Sa bagay, partner, kahit naman di umulan, konting wasiwas nga lang ng konting wasiwas ng ulan. Ang alam na natin, yung kasunod, parang naka-auto switch ang brownout. Wala ho tayong magagawa sapagkat yan na po yung sistema ng ating elektrisidad dito sa ating lalawigan. Although mayroon daw silang mga may mga ginagawang solusyon, sana'y sa lalong madaling panahon kasamang Sunday dahil yan ay isa sa mga necessity na yan ng ating lalawigan, yung kuryente, sapagkat ang pag-unlad ng isang lugar ay nakabase din yan sa sistema ng pamamalakad ng elektrisidad. Tama partner, 'di ba? Kamakailan gumawa ng isang resolusyon yata itong sangguniang bayan ng Rojas. Tungkol dito sa pag-iimbestiga ng ating power. Ang sabi naman Congressman Arnan Panaligan, kahit naman nung una pa ay talagang meron ng investigation ginagawa din sa nangyayari sa ating power na patay-patay sindi nga. At yan ay meron ng investigasyon ang ginawa ang Kongreso sa pamamagitan ni Congressman Boy Umali at saka ni Congressman Arnan Panaligan na pinatawag yung mga kinatawan ng NEA, ng sino man na dapat sumagot sa mga usapin ng elektrifikasyon dito sa ating lalawigan, maging sa buong bansa sapagkat hindi lang naman tayo nakakaranas yan kasamang Sandy. Yung ibang lugar, although kaya lang mas grabe dito sa atin. Hindi massive yung brownout sa kanila. Dito kasi sa atin, yung hindi kasi katanggap-tanggap yung
papatay tapos sisindi ka agad. Parang kinakambyo. Oo, yung parang ang hirap kasi yung ang reklamo ng mga kababayan natin, marami hong mga kagamitan silang nasisira. Kasama ako doon sapagkat meron akong yung aking dalawang ref na gamit sa tindahan talagang sira na. Oh, At bigla na lang tumitigil. So talagang may patunay na nasisirang gamit kabaligtaran doon sa sinasabi ng isang nagmamagaling na hindi daw nakakaapekto itong malimit na pag-brand out sa mga appliances. Oo, hindi ko alam kung gaano siya ka-expert pagdating sa hindi naman yata sa ECE, 'di ba? Yung mga ECE, yung mga electronics engineer, Mga electrical engineer. Oo, 'di ba? Ewan ko ba kung pero ito nangyayari nakikita naman natin daming katulad ng pinopost ni kasamang Lino na ang dami na daw niyang pressure na nasisira. Sabi ko baka naninira ka lang. Alam mo naman minsan yung pagsalita mo ng katotohanan ay nakakasakit kasi minsan yan Yun ang tinatawag na masakit na katotohanan at diversionary. Sasabihin paninira lang. Alam mo yung salitang paninira pagka yan lagi ang mamumutawi ay wala talagang pagbabagong mangyayari kahit sabihin mo na yung katotohanan, may mga basihan, may mga ebidensya doon sa mga isyong binabato at pag lagi sasabihin na lang paninira ng paninira wala talagang pag pinaniwalaan ng mga tao yan walang pagbabago mangyayari. Siguro mas mainam kasamang Sandy na kung mayroong mga pagpuna, mayroong merong mga reaksyon na nanggagaling sa mga mamamayan ho natin, siguro mas mainam na tanggapin ho natin yung mga pagkukulang natin sapagkat wala namang taong perpekto Aminin ho natin at sa hindi yung paglilingkod natin sa bayan bilang isang namumuno ay hindi ho yan perfect. Kailangan ho natin dapat yung tagapuna nasa likod natin para makita natin ngayon yung pagkukulang at pagkakamali ng ating serbisyo. Yan kasi yung mga tao, yan ang salamin ng ginagawa mo At saka syempre partner para masolusyonan yung problema. Kung naandyan naman, kung naandyan talaga yung problema, may ebidensya, nararanasan ng tao, nararamdaman ng tao, siguro dapat pakinggan at sa halip na yun laging salitang paninira ay gagamitin mo, hindi na maganda yan. Walang pagbabago tayo mangyayari talaga. Oo, tama ho yan. Pero tingnan mo kung paninira lang, dapat hindi nakalabas si Alice Go sa Ang daming issue national nandiyan yung issue nung ngayon mainit. Yung kay Pastor Kibuloy. Yung sa budget kay Vice President Sara Duterte. At ito pang problema natin sa West Philippine Sea, di ba? Sabay-sabay yung problema na yan. Yung punta natin yung problema natin sa West Philippine Sea, parang masyado nang naging agresibo yung China sapagkat kung makikita mo yung isa sa mga barko ng BIFAR na wala namang kakayahan para lumaban sa kanila or papaano at ang dala naman ay yung remission na tinatawag nila, yung pagkain. Kumbaga humanitarian mission ito. Humanitarian mission ang ginagawa. Di ba? Kita mo partner, ilang barko nilang humaharang. Butas nga yung isang barko natin. At bilangga talaga nila. So, yung action ng ating gobyerno parang hindi natin alam. Siguro kaya may hearing ngayon naroon nga si Congressman Arnold Panaligan. Isa siguro ito do sa hearing na pinag-uusapan itong ginagawang action ng China dito sa ating mga mga barko na pumupunta diyan sa West Philippine Sea para lang do sa humanitarian mission. Talagang kung titingnan mo lalong-lalo na sa international community, hindi na tama yung ginagawa nung China. Talagang pambubuli din, maliwanag na pambabastos na yan. Doon sa talagang naghahamong, naghahamong talagang binubuli porke maliit na bansa lang itong Pilipinas. At walang tingin nila walang kakayanan. Hindi kasi pumapalag pero although ganun lang yung ginagawa yung ganti ng Pilipinas. Doon lang sa social media, dinodocuments lahat. Pero sa tingin ko magandang impact nito sa mga kapwa nating kakamping mga bansa. Malaki impact niyan sa international community. Kita na nila yung maganda na ipapakita yung kung paano umaabuso yung China. At siyempre paaaring gumawa ng ibang action yung yung ibang bansa diyan. Pwede silang magbigay ng mga embargo
just sa mga produkto ng China. Mm. At dito sa atin siguro dapat ginagawa na natin 'yan yung pagbo-boycott do sa mga produkto nila. Oo. Yung mga kontrata nila dito tanggalin Mm. para kahit doon may protesta natin yung ating pagtutol. Kung hindi man natin kaya talaga sa harap-harapan ng mga yan, dahil nga nakita naman natin, sinasabi natin, totoo naman Mm. na kompleto sila. Kung sa tao-tao lang siguro yung pwede tayong makalaban din, pero ngayon high-tech na eh. Oo. Kaya napaka ganda rin na naipapakita yan mga ganyang pangyayari sa international community, partner. So at least nakikita ngayon ng international community na ang Pilipinas ay hindi sinusuko yung kanyang soberenya sapagkat yung barko na nakatigil doon sa isang isla na malapit. Dahil yun ang pinapangambahan nila eh. Pag umalis ang presensya ng ating military doon sa area na yan, maaring sasakupin na naman ng China at gawing artificial island. Katulad ng ginawa nila, ilan na yung artificial island nila, di ba? Almost 2 isla na. Yung naisagawa nila dyan sa West Philippine Sea na kompleto. Merong mga radar, merong mga building sa malalaki, merong airport na pwede nilang gawing land base ng kanilang puwersa na pandigma sakali. At napaka-strategic ng lugar ng mga napili nilang isla na yan. Na kung saan, sakop po yan ng teritoryo ng Pilipinas. Based doon sa mga pinirmahan nila. Ayon nga sa ating Congressman Panaligan na matatanda nung na-interview natin, di ba? Pinaliwanag ni Congressman Panaligan kung alin yung sakop ng Pilipinas, ilang nautical miles ang economic zone na sakop ng Pilipinas at alin naman yung area na dapat ay open yan sa lahat. At di ba partner ito yun sa isang deliberation dyan sa Kongreso. Sinabi ni Congressman Arnan Panaligan na yung barko natin doon na nakasadsa doon. Ay, yung BRP. Medyo bulok na eh. Oh. So kailangan i-rehabilitate na ito eh. At ito yung inaantay kasi ng mga China na mabulok talaga yan dyan para mawala na. So kailangan natin talagang i-rehabilitate yung barko para doon sa mga nag-i-stay diyan sa yung nagbabantay diyan. Kailangan dahil yan ang inaantay nila. Pag nawala yan, yun yung pinaka-ano natin din pinaka-marking natin na talagang atin yung lugar na yun eh. Kaya tingnan mo yung naging reaction ngayon, parang sa sunod na yung gagawing pag-remission ng gagawin ng Pilipinas parang i-guide yata ng US Navy. Itong mga barko ng Pilipinas para magdala ulit ng pagkain doon sa barko nating nakasadsad. Parang yun yung sinabi ng isang opisyal ng US forces na dapat alalayan nila yung mga barko ng Pilipinas pagtawid doon sa sa islang yan. Siguro dapat lang talagang alalayan kasi nakakaano din naman do sa mga yung mga pumupunta ron para lang magdala nung pangangailangan ng ating mga kasundaluhan doon, yung pangangailangan nila. Pag laging ganyan at haharangin nila, paano yung mga pangangailangan nila doon? Alam mo, sa totoo lang, sa atin lang naman nagagawa ng China yan pero yung Vietnam, yung ibang na naghahabol diyan, hindi naman magawa ng China kasi pinapatulan sila. Pinapatulan sila eh. Kasi yung sakop ng Pilipinas diyan sa area na yan, mukhang napakaluwag eh. Kung titingnan natin sa mapa. Dahil kung mapapansin mo kasamang Sandy, dito sa may harapan ng Occidental Mindoro na yan, yung mga dumadaan dyan, yung mga international na bumabiyahe na barko from America, pababa, papuntang Australia, dumadaan yan mismo sa harapan ng Philippine Sea, ang mga international na barko na yan. So kung ito'y sa sarili kong pananaw, kung ito'y masakop halimbawa ng China, lahat ng mga barko na yan magbabayad sa China. Sapagkat teritoryo ng China yan. So sa tingin ko hindi papayagan ho yan ng mga kakampi nating malalaking bansa. Kasi partner sa ng China. Sa UNCLOS yung meron talagang mapa yan na hanggang doon lang talaga yung kuwan ng China, kumbaga yung dadaanan sinasabi mo mga dadaanan ng mga barko yung international kuwan yan talagang hindi kasama yan doon sa mga sinasakop ng China doon sa batas na umiiral. Ewan ko ba itong China talagang mukhang hindi sinusunod itong batas na ito. Samantalang bahagi sila nung UNCLOS, yung sinasabi nating ito samahan ng mga balsa diyan sa parte ng West Philippine Sea na nag-agree
doon sa ganung batas para diyan sa West Philippine Sea. Oo. Kaya alam mo, baka isa din, baka nakamonitor to mga to sa sa mga pogo na pwedeng Oo. nagiging issue sa Pilipinas ngayon, katulad ni At ni Sheila na umamin na ito'y ito'y hindi kapatid. Yun ang sinasabi, hindi kapatid. At mukha namang totoo yung sinasabi na yung pagbabiyahe nila. Oo. Kung saan sila dumaan. Ngayon, may sinasabi si Senator Jinggoy Estrada na ito palang si Sheila Go, di umano may boyfriend ito. Taliwas doon sa sinasabi niya na wala itong wala itong tinatawag na na boyfriend. Pero lumalabas, ang boyfriend nito ay taga Pangasinan, mayor doon. At doon daw sa Pangasinan, merong isang port na doon daw ginagamit dito ng mga Chinese, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa Pogo, dito daw dumadaan. At ang kwento, 'di ba? Kwento naman doon sa hearing ay sumakay sila ng lancha at lumipat sa isang malaking barko. Oo. Nakakapagtaka lang, magkakasama sila, bakit si Alice Go hindi napasama doon sa nahuli, At yun partner ko yung partner ng ang hindi maganda partner doon. Talagang tayo pasok na yung mga Chinese dito sa atin sa Pilipinas, hindi lang diyan sa sinasabi nating pugo, napasok din tayo sa politika. Dahil ang nangyari, kahit ngayon, 'di ba? Nakita mo, Chinese talaga itong si Alice Go at lumalabas na pineke. Ito kanyang mga birth certificate, dapat maimbestigahan yung mga taga census ba yung yung nag-aano ng mga birth certificate, kung paano nagawa ng paraan yun at nakakandidato pa. Oo. Dapat marami dapat maimbestigahan do sa sa pagkakapasok niya sa politika. Oo. Isipin mo, partner, Chinese ito, nakapasok doon, naging mayor pa. Oo. Saka itong mga kasamahan niya, 'di ba? Katulad ni Sheila, na hinamin niya na hindi siya kapatid ni Banban Mayor Alice Go. Sabi niya kapatid. Ang sabi nila noon kapatid niya, pero kahapon doon sa Senate hearing, inamin niya hindi siya kapatid at siya isang Chinese at hindi siya ipinanganak sa Pilipinas. Yun na lang yung mga magaling kasi magaling kasing gumawa ng birth certificate yung Yung nasa loob. Pero isipin mo, partner, yung ating mga kababayan, napakahirap. Minsan pag may pagkakamaling letra dyan, napakahirap ayusin yung birth certificate. Talagang pinahihirapan. Pero ito, Chinese national na kakandidato na nagawa ng paraan yung birth certificate do sa loob. Oo, kaya diba? nakakapagtaka sapagkat sa Pilipinas lang nangyayari yan. Yung magandang klase kasi pagka may corruption kasing involved, pera kasing involved. Kaya ngayon, sabi nga ni President PBBM, President Bongbong Marcos, dapat may managot sa naturang nangyari na yan. Kung ngayon maglalabasan kung sino ngayon ang dapat protector niyan at managot doon sa ginawang pagpuslit ni Alice Go. At yung dapat yung abogado ni Alice Go na ang sabi ay sasampahan ng kaso at yung nagnotaryo. At mapatunayan na siya nagsisinungaling. Isa to sa mga kasapakat . Tsaka isipin mo, partner, na notaryo yung kanyang yung birth certificate At yun, isa pa sa sa nangyari nila. Paano nakalabas yan? Yung sinasabing backdoor, yung gumamit lang ng lansya. Pwede pala yun. Anong ginagawa ng ating Coast Guard? Dapat na-identify nila yung mga lugar na yan. Dati naman na yan Dati nang may backdoor dyan yung papunta ng Indonesia Dati na yung may backdoor dyan Kaya nakakapasok yung mga taga-ibang bansa sa atin. Yung mga kaya dumami yung Chinese siguro dito. Hindi nababantayan yan or talagang tinotolerate na pumasok yung mga yan. Oo, ang dyan, baka ang tanong dyan, magkano ang lagay? Ayun, yun na naman alam mo naman ng mga Pilipino minsan, di ba? Nung panahon ng Hapon, di ba? Nauso na yung maging makapili. Nagtataklob ng bayong. Tataklob ng bayong. Ngayon, partner, ganon din naman dito sa issue ng West Philippine Sea. Nakita mo minsan sa social media, pinagtatanggol pa nung kapwa natin Pilipino yung mga aksyon ginagawa ng China Oo. ano bang ibig sabihin naman ito?
talagang makapili na. Mm. Minsan, alam naman nilang mali na. Mm. Abay, gagawan pa ng kwento na tama yung ginagawa ng China. Oo, kumbaga hindi yata kabisado yung lupang hinirang. At saka yung panatang makabayan. Kasi partner bulag Ha? Nabulag sa pera. Natatapalan yata nung green money. Oo. Ha? Yun ang masakit na katotohanan pagka Oo. yung pera na talagang nawawala na yung pagiging makabayan Mm. Iilan na lang yan at minsan napapagkamalan pa nga ang mga komunista yung mga makabayan na yan Oo, pero ang totoo niyan dapat ay magiging bukas ho tayo doon sa mga usaping ganito kasi hindi naman to para lang sa atin ngayon para pa po yan sa mga kinabukasan ng ating mga anak. Dahil di ba kung tulad dito may edad na tayo, di ba? Ang dapat ang makikinabang nito yung mga magiging apo ninyo, yung magiging anak ho ninyo na pagdating ng araw dapat ay hindi nila maranasan yung kahirapan sa buhay at dapat maging maayos yung kanilang katayuan sapagkat baka pagdating ng araw kasama sa hindi nauso yung Tsaka hindi ba sila natakot Oo. Alam mo naman ang namumuno sa China ay ang Communist Komunista. Party. At alam naman natin ang buhay doon talagang sila na nagsasabi walang kalayaan yung Yung mga mamamayan. Isipin mo kung mangyari sa atin 'yan. Oo. Mismo yung mga negosyanteng Chinese ayaw 'yan Dahil kaya nga sila pumunta ng Pilipinas gusto nila ng tahimik na buhay dahil doon wala silang kalayaan. At gusto nila tawag dito, gusto nila malaya sila. Oo. Kasi doon lahat pinagbabawal pagka yung mga ang nila pantay-pantay lang Oo. Oo. Kaya ayan. Ay partner yung issue ni Kuan sa budget naman. Familiar ka ba dito? yung mukhang magulo din itong kay Vice President Sara Duterte, di ba? Nagkaroon ng deliberation din. Nasa 2 point something billion yung Hinihingi. hinihingi budget. Oo. Which is na tinatanong nung isang kongresista na saan gagamitin at papaano. Nagalit. Ang ginagawa niya kasi, di ba, sabi niya ay paulit-ulit na lang yung tanong. Kasi walang at closure paulit-ulit yung sagot. Parang walang closure kaya paulit-ulit. 'Di ba yung 11 million, yung 125 million, wala na mga magandang paliwanag na ibinigay siya dito. Kaya talagang paulit-ulit na tatanungin siya tapos hihingi siya napakalaking budget. Do sa dati naman na hindi naman ganun kalaki, dinagdagan pa ngayon. Which is may balita na yung resulta doon sa COA audit nung ginastos nilang 25 million ba yun or something? 125 million 125 million something na ginastos within 11 days. Parang gusto pa yata harangin na ilabas sa publiko yung naturang resulta ng pag-audit ng COA, ang Commission on Audit, based doon sa kanilang tawag dito nung kanilang pag-aaral siguro kung paano ito ginastos, saan ginastos. Parang gusto pa yatang harangin. Isipin mo naman partner sa 11 days 125 million, gumagastos ka ng mahigit na 10 million per day. Mukhang hindi ka tanggap-tanggap yung ganung paggastos. Tapos walang magandang paliwanag kung alin ba yung naging accomplishment nito do sa 125 million. Kung saan ba ginastos at ano ba ang pinaggastusan ng naturang pondo. Maging itong 10 milyon na halaga ng kanyang libro na di umano'y isinulat niya at ang pangalan ang title ay Kaibigan. Yung Kaibigan Kwago. Pero tingnan mo yung daming... Pero parte na, sinuri ng mga marurunong, ang daming mali So, kumbaga, mukhang isa pa rin yung sa tinatanong, bakit para saan ba yung libro na yun? Ang sagot agad pinupolitika siya. Dapat sa issue lamang, papaliwanag mo kung bakit na andyan yung libro na yan. Ang problema, pera ng taong bayan yan tapos makikita mo yung picture niya doon, parang nangangampanya na. Masakit pa nito, mali-mali yung nakalagay doon na maaaring maging kalituhan pa doon sa mga kabataan natin. At saka malinaw kasi kasamang Sandy, once na meron kang produce na isang bagay na ang nakapront ay pangalan mo bilang isang politiko, yan ay maituturing natin isang political propaganda. Which is na dapat ang ginagastos ho dyan na pera ay galing yan sa sarili mong bulsa, hindi ho sa pera ng taong bayan.
Pang ano yun parang ang style kasi ng hindi naman natin sabi ng mga eksperto no, pagdating diyan sa pag-analyze at ano ng naturang libro na yan, parang political propaganda talaga Dahil naroon Dahil yung naroon yun. yung picture mo. Tapos ang masama doon, hindi may paliwanag ng sasabihin pinupolitika. Pera ng taong bayan 'yan. Yang ginamit diyan 10 11 million ba, 10 million yung ginastos diyan. Natapos nakita medyo may mga discrepancy may mga hindi kumbaga lalo kalituhan sa kabataan pag nabasa yung mga maling words doon. Kung yun siguro ay kinonvert ninyo sa mga tawag dito yung parang cellphone o yung notebook na di ba? Binigay sa mga sa mga kabataan siguro baka matuwa pa. Sa mga nangangailangan sa na mga kabataan nangangailangan. yung sa mga lalong-lalo na daming hindi nakakapag-aral dahil sa kahirapan ngayon. So dapat doon ginamit yung pera. Hindi naman natin tinatanong Siguro kung nasagot ng maganda at paliwanag ay katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaso hindi sasabi agad pinupolitika. Di ba? Sabi doon sa mga tatanong sa kanya, masyado binubuli pa niya. Ngayon ang sabi doon sa mga nababasa natin sa Facebook, ang bilis na magbago nung dati. Yung Agila. Naging Kwago. Ngayon naging Pusit na. 'Di ba? Isipin mo 'yon. Kung naipaliwanag, dapat pagka gano'n maging professional. Sa pagpapaliwanag sa issue lamang, Yun lang naman maglaban tayo sa issue. Kaya minsan kasi dapat maging magiging aware din tayo sa mga ganung klaseng issue sapagkat dapat alam natin kung saan ginagasta baga ng mga politicians natin yung pera na ginugugol natin mula sa ating taxes, di ba? At dapat mas kapaki-pakinabang kasamang Sunday. Tapos ngayon yung kay Pastor Kibuloy isa pa yon, mananawagan ng People Power sa People Power. Si Harry Roque. Si Harry Roque mananawagan. Hindi naman kinagat, paano kakagatin? Talaga namang may kaso si Pastor Kibuloy, dapat talaga ang panawagan diyan ay sumuko na siya. Para naman hindi lumalala yung gulo. Sa halip na advice ni Harry Roque, lumabas na kayo dyan, Pastor Kibuloy, kayo naman ay sinasabi nyo, kayo anak ng Diyos, kayo ang Diyos. Di magbilagro siya ngayon. Ang daming ang mga mga memes na lumalabas na diba? Nasa ilalim ng septic tank. Tapos mananawagan ka ng EDSA People Power. Wala naman dadating diyan dahil unang-una nga hindi naman maganda yung reputasyon nung tao. Dahil lang doon sa issue na yun. Na pinalalabas mo yung si Pastor Kibuloy at pumasok yung mga pulis doon. Ginagampanan ng mga pulis yung kanyang tungkulin para arestuhin. Dahil may mga kaso Yung panawagan ni Harry Roque na pumunta ng EDSA yung ilan yun, 8 milyon. Parang wala pa yatang 100 ang wala nga partner sino ba pupunta ron partner na baka lalo na ngayon nagbabaha sa EDSA. Baha ngayon. Di ba? Kaya hindi maganda yung panawagan kasi sa tingin ko si Harry Roque mukhang inililis lamang yung issue sapagkat 'di ba nakakaladkad yung kanyang pangalan doon sa Pogo. Sa Pogo at kung saan ang bahay na tinuluyan nila nila Ong na nasa Baguio ay ang sabit ang kanyang pangalan doon at yung korporasyon na sabi niya gustong-gusto niya interesado sa doon sa korporasyon na yon bakit hindi mo ngayon mapailiwanag na kanino ba talaga yung bahay dahil nakikita ka roon doon ka tumitira. Yun tapos mananawagan sila ng hustisya. Hindi naman ganoon ang ginawa nila nung nakarang administrasyon, di ba? Mananawagan sila ng kung ano-ano. Paano sila papaniwalaan? Dahil yung mga pinapanawagan nila hindi naman nila ginawa nung kapanahunan na sila yung nakaupo. Di ba si dating senador Laila de Lima, kinulong nila. Wala namang na ebidensya, nagbaliktaran lahat. Pero
kinulong pa rin nila. Mm. O sasabihin nila yung human rights violation. Ano bang ginawa nila nung una? Mm. Tapos ngayon i-apply nila ngayon dito sa kasalukuyang administrasyon. Kasi ang sistema kasi ngayon, parang inihahambing nila sa dating ginawa nung matandang Makoy. Na which is, ang sabi, parang kinakapikat ni Bongbong Marcos yung sistema ng pamamalakad sa gobyerno. Which is napakalayo naman, di ba? Tapos pagsisigawan nila ngayon na martial na daw. Di ba nung una gustong-gusto nila ang martial tapos ngayon martial na daw. Nagde-declare pa nga kayo ng Nagde-declare pa gusto nila i-declare yung martial noon. Nagde-declare pa nga kayo ng martial sa Mindanao dahil 'di ba nung nagkaroon ng giyera doon, 'di ba? Kaya lang lang 'yun, parang meron lang na certain area na sinasabi na tawag dito, under martial law, 'di ba? Yung lugar sapagkat tanda mo yung ginera yung part ng Sultan Kudarat ba yan na nagkaroon ng giyera doon, gobyerno versus doon sa mga grupo ng ISIS. Na maraming bahay at mga buhay ang nawala diyan sa lugar na yan nung panahon na yan. Ngayon nagkaroon naman ng peace negotiation diyan. Maganda na ngayon yung lugar na naibangon na ulit ang ekonomiya dyan sa lugar na yan at mukhang masigla na ngayon ang naturang probinsyang yan. Alam mo, dapat ang maging panawagan talaga ni na Harry Roque, no, mga kaalyado niya, ni Pastor Kibuloy, ay pakiusapan na talagang lumabas. Di ba? Di ba, kita mo naman yung ating yung Panginoong Hesus, di ba? Nung ito'y pinipersecute, hindi ito nagtago, lumabas, pinuntahan pa niya. Ito, sinasabi niya, Diyos siya. Siya daw yung may-ari ng ng ating mundo at wala makakapasok sa langit nang hindi dadaan sa kanya. Bakit kayo ayaw niyang lumabas? Nasa loob Nakakapagtaka naman itong mga taga-sunod, itong mga follower, bakit hindi nila makita yung logic na yun? Kasi alam mo naman, pagka yung paniniwala at medyo sarado na alam mo ba, kanya-kanya tayong mayroong paniniwala tayo at saka mayroon silang sinusunod na aral mula dun sa kanilang preacher na tinatawag, which is ang sinasabi ni Kibuloy, siya ay isang son of God at tawag dito self-proclaimed, di ba? Self-proclaim, sinasabi, self-proclaim na kanya daw lahat pag-aari. Ngayon, lumabas ka ngayon. Pakita mo yung iyong sinasabi, kapangyarihan na kaya mong patigilin ang bagyo, kaya mong patigilin ang lindol. Ay, hindi niya kayang patigilin yung mga pulis na nagsisearch. Yung mga pulis nakakaawa din naman kasi ginagawa nila yung kanilang katungkulan. Kita naman natin yung hindi naman abuso yung mga yan Pagka talagang medyo merong merong pagkakagulong mangyayari diyan, makikita mo. Syempre, mga followers 'yan. Talagang mga pagtatanggol talaga nila yung kanilang pinuno. Which is pinoprotektahan ng pagmulan talaga ng gulo. Which is pinoprotektahan lang naman ng pulis ang kanilang sarili. Dahil idinadaan naman nila dinadaan naman nila sa legal na pagsiserve ng ng warrant doon sa simbahan, di ba? Tsaka may kumpleto kumbaga sa batas, legal yung ginagawa yung pagpunta doon, merong mga inihahain. Yun naman alam naman nila dahil nung nakatungkulan sila, ganun din naman yung ginagawa nila. At saka ang mga kapulisan natin, sumusunod lang po yan batay doon sa utos ng batas. Saka sa information na natanggap. Saka wala namang binabiolate na batas dyan sapagkat wala, sa tingin ko wala namang. Pero magaling pa rin at yung information ay nandiyan pa si Pastor Kibuloy, nandiyan lang sa loob kung talagang tama yung kanilang information na tanggap, hindi katulad itong si Alice Go ilang linggo na hinahanap, yung pala nakalabas na. At yun ang gusto kong makasuhan, yung kaso ay yung abogado niya na sinasabi na nakausapan niya na nandito sa Pilipinas at ginigit niya na nasa Pilipinas pa. Di sinungaling din. Di kayo sabi nga ng ilang ng opisyal, pag napatunayang nagsisinungaling itong abogado ni Alice Go, 'di ba? Nila i-contempt nila sa sa Senado. Sapagkat katulad niyan, may nakapagpatunay na meron ng yung sinasabing si Michelle
na sinabi ay wala na rito sa Pilipinas si Alice Go. O isang patunay na 'yon na Kasabay nilang umalis, ang kanyang kliyente ay wala na sa Pilipinas. Ngayon, sasalagin mo ngayon kung papaano ka magpapaliwanag ngayon sa batas. Hindi, tsaka yung sinasabing nagnotaryo nung hindi naman kaharap pala si Alice Go nung ninotaryo. Alam ko pag nagnotaryo, harap dapat yung hindi tayo yung kliyente mo. eksperto sa batas, pero pag nagpapanotaryo ka sa mga ganyang dapat kaharap. Yung or merong representative. Tawag na may sulat. May kuha na parang attorney impact na gano'n. Ito wala eh. Yung certification. Ayan. Mainit ang usapin ngayon sa ating bansa. Sa national, mainit ang usapin. Dito sa atin, medyo umiinit din ang politika. Kaya lang, itong si Mr. Orbin Rabino, sa totoo lang, ang dami nagsasabi na tatakbong gobernador. Pero sa ngayon, talaga, wala pa namang matibay na sabihin mong magde-declare nga ito na bilang gobernador. Ang nakalagay lamang doon sa kanyang statement, pang probinsyang posisyon yung tatakbuhan. So, iniintay nung ating mga kababayan, ano ba talaga? Pwedeng maging hindi natin alam yung kasi mga PR man naglalabas agad ng ng information. Pwedeng maging provincial board member, pwedeng maging provincial vice pwedeng maging governor. vice governor, Pwedeng depende maging sa kaya siguro governor. antay na lang ng labas ng statement galing doon sa tagapagsalita. Alam ko may tagapagsalita ito si Attorney Pike Laigo na taga rito rin sa atin yan. Kaya lang nakapag-asawa ng taga-Bataan, alam mo, judge. At siya yata yung tagapagsalita. May numero naman siya para ma-interview. Kumpirmahin kung ano ba talaga yung tatakbuhan ni Mr. Orbin Rabino. Ang sinasabi si Mr. Orbin Rabino ay galing sa mahirap, isang matagumpay na negosyante. At ito ay nabigyan pa nga ng award diyan sa Bataan. Nung mayor doon sa Orion Bataan at nung League of Municipal Mayor yata ng Bataan ay mayroong award dito na natanggap dahil nga doon sa matagumpay na negosyo niya na maaaring nakatulong din sa probinsya ng Bataan. Which is ang kasi diyan yung ilang mga nagkokomento, bakit lagi na lang ginagamit ng ating mga aspirante or nakaupong politiko na galing sa mahirap. Which is hindi naman usapin yan eh. Tingin ko hindi issue yung sabihin nating galing ka sa mahirap sapagkat totoo naman galing ka sa mahirap. Di ba? Alam nga namang nagsimula ka na talaga sa mayaman, hindi ka naman talaga mayaman. Yun naman ang katotohanan. Which is pwede niyang sabihin na talagang galing sa mahirap, nagsumikap, sinuwerte, at nagkaroon ng isang maayos na negosyo at naging successful ito, which is tama. Hindi usapin kasi minsan ang pinupukol sa isang tao na kumbagay parang isang puno yan kasamang sandi. Yung puno ng mangga na hitik sa bunga ay maraming gustong pumukol ng bunga niyan para makatikim. Ayun. Kaya siguro choice ng isang tao na sabihin na galing sa mahirap. Hindi, tsaka partner, yun naman ang katotohanan At sa tingin ko, kaya naman sinasabi yun ng isang na para maging example. Kasi bibihira naman talaga yung ganyang pangyayari na nakita mo, batang-bata pa, matagumpay sa negosyo. At totoo naman talaga, siguro gusto lang ibahagi doon sa ating mga kababayan, yung tagumpay na nangyari at pwede siya makatulong doon sa ating mga kababayan, doon sa problemang nangyayari sa atin ngayon. Ay, alam naman natin, madaming problema ang probinsya ngayon. Hindi naman paninira yan, hindi naman sabihin nating hindi naman pati mabulaklaking pananalita yan. Hindi naman hindi naman kasi parang hindi naman 'to isang paninira, talagang naandyan yung problema kung titingnan mo, may ebidensya nararamdaman talagang nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya siguro nakita niya na pwede baka sakali makatulong ako. Diyan sa sa mga pagresolba ng mga ganyang problema. Which is lahat naman ho dyan ng mga politiko, meron niyang mga ambisyon di ba? Kung halimbawa, sa simula ay ganito ang kanyang ambisyon at nakikita na meron pang mas maganda na i-vision out na magiging maganda, maayos ng resulta sa kanyang paninilbihan. Kahit sinong politiko ho, may kanya-kanyang ambisyon yan which is ang kailangan naman ho natin kasi
tayo bilang isang ordinaryong mamamayan, ordinaryong botante, dapat alamin natin muna yung kredibilidad, yung mga nagagawa, maaring magawa, at pagkatao ng isang tumatakbong politiko. At syempre, partner, ready ka do sa mga consequence na pwede mangyari kasi yan, hahalongkatin lahat yan. Oo. O yung yaman mo, saan magaling. Dapat maging open book ka. Maging open book ka, pero alam mo, isa sa napakagandang gawin dapat ng isang politiko, lalo na sa mataas na posisyon. Yearly nilalabas yung SALN nila. Para alam ng taong bayan kung ito ba tama ba yung mga kinikita nila. Kasi kailangan transparent pagdating sa ganyan yung nanunungkulan. Bibilib ako, partner, pagka nagawa ni Mr. Orbin Rabino yung yearly, ilalabas niya yung SALN niya. Pagka siya kung sakaling mauupo Which is siya. pwede niyang gawin. Ito yung aking propiedad. Kumbaga, ito yung aking yaman bago ako pumasok sa politika. Which is open book niya. Open book. Ito yung ang halaga ng aking pera, ng aking asset at saka anuman yan na pag-aari ko bago ako pumasok sa politika. Hindi tulad nung iba. Wala namang asset sa Totoo, partner. Para kasi alam ng taong bayan. Maging transparent ka lang ang mahalaga. Maging honest ka sa taong bayan. Hindi dapat kasi kita naman natin na talagang may mga politiko talaga, may mga korap na politiko, makikita mo. Sa politika lang naman sila nabubuhay, pero nakita mo yung property nila. Sobra-sobra doon sa sa kinikita nila. Naka-acquire ng mga ganitong property, naka-acquire ng mga kung ano-anong nakapag-ipon ng ganyang kalaking pera. So dapat maging transparent kasi usapin dito yung pera ng taong bayan. Tapos makikita mo yung SALN niya magkano lang. Yung pala nasa bahay ang pera. Meron pa lang isang kwarto doon, nakapatas ang pera, no? Nakabolt. sa Mindanao ganyan yung mga mga politiko, talagang hindi sila nagbabangkot. Meron yan natuklasan doon isang kwarto puno ng pera kasi pagka binangko mo yan mabibisto ka. Pero yung mga property, mga lupa, mga resource, mga kung merong mga na-acquire ba niyan, maaring makita. At saka pwedeng pwedeng gamitan ng dami yan. Para-paraan. Para-paraan lang yan uso ang dami ngayon Oo. ang dami naglalabas, ang dami ngayon Kaya sana ho ay sa city, may mga pagbabago tayong nakikita. Yung mukhang may nabasa ako na itong dating Vice Mayor natin, si Vice Mayor Hil Ramirez, although hindi naman pinangalanan pero parang yun ang nakikita ko. May planong pumasok sa politika. At hindi natin alam kung sinong magiging mayor niya. Kasi nung una walang nababalita dito kasi nakakasanayan kaya sa mayor si dating Congressman Doyle Leche, dating mayor at ang magiging vice mayor niya ay nakakasana si Vice Mayor Bim Ignacio kasama yung yung mga konsyal. Yung mayorya konsyal. Kung papasok si dating vice mayor, may mga tao pa rin ito madami pa rin tao. At mukhang medyo magkakaproblema. Kung hindi maayos magkakaproblema itong kasalukuyang nakaset up na hindi rin matatawaran, malakas pa rin ito. At yung mga konsyal na nasa kanila ay dati rin kasama ni Vice Mayor Hil Ramirez yan. So, merong mga pagbabago siguro mangyayari dyan. Which is, yan naman ay nasa pag-uusap. Sapagkat kung buo naman yung team at nakikita nila na kung sino talaga ang dapat, yan naman yung nadadala siguro sa pag-uusap. Para maisaayos sapagkat wala naman wala namang palakasan at hindi naman kompetisyon yan siguro sa mayor walang magiging problema. Dalawa lang magkakaroon ng tunggalin diyan, yung kasalukuyan nakaupo at itong nagbabalik na Congressman Doy. Problema dito sa vice mayor. Kasi yung mga dating kasama ni Vice Bim diyan, kasama rin dati ni Vice Mayor Hil Ramirez. At yung mga tao, alam mo hindi naman bago sa politika si Vice Hil Ramirez. Kung sakasakali lang kung ito yung naririnig nating lalaban, may mga tao pa yan na nakantabay diyan sa mga
mga bara-barangay. So siguro dapat ito yung napapag-usapan nila. Ano ba? Sa bagay, wala pa naman at October pa yung filing. So titingnan natin kung ano maging final decision at kung sino-sino yung mga sasabak na mga kakilala ho natin sa politika, maging sa anumang uri ng posisyon mula konsehal hanggang gobernador dito sa ating lalawigan. Ang mahalaga ho dito ay tayo'y maging mulat sa katotohanan at tayo'y magiging aware doon ho sa mga issues na dapat nating pakinggan at tingnan. Yung mga pangako, yung mga pangako. Wag ho tayo magiging bulag sa katotohanan sapagkat pagdating sa dulo kasi tayong apektado eh. Which is pag nagkamali tayo ho sa ating iboboto, magkakamali ho tayo sa ating dadalhing politiko, hindi naman natin kailang pangalandakan kung sino dadalhin natin politiko eh. Pwede naman ho nating dahil wala namang sumisili po ng tawag dito nung pagboto mo eh, para malaman kung sinong ibinoto mo. Ang malaga ho dito, yung mga kandidatong dadalhin ninyo at isapuso ninyo at inyong iboboto ay pasok doon sa inyong panuntunan. Sa GCash. At partner sa Vice Governor, ilan bang tatakbo? Si Vice Governor, dating Vice Governor Jojo Perez. Aring isa si Attorney Mong de la Puente. At itong anak ni Congressman at dating Gobernador RGB, si Ma'am Joanna Valencia. Tatlo yata ito. At may hindi galing sa ating itong mga bali-balitang ito na nangunguna sa survey si Vice Governor Jojo Perez. Pero matagal pa naman matagal pa naman yung election at pwedeng mabago yung sistema. Kumbaga, ito naman si Vice Governor Jojo Perez, hindi na ito talagang ito matagal na rin nanungkulan sa politika. May mga experience na ito pamula nung naging mayor pa Vice Mayor ng Calapan, naging city administrator ng Calapan, naging bukal din yata ito eh. Naging board member yan. Board member. Naging naging Vice Governor. At maganda naman yung kanyang mga naging performance nung mga panahon na yun. Talaga naman nakita natin yung sa nung Vice Governor pa siya, ito isa ito doon lumaban sa mining at isa rin siya doon sa instrumento nung extension nung 25 years mining moratorium. Tinalo lang ito nung pumasok ng yung maganda lalaki. Nung anak ng sa bahay ni Kuya. Gwapo. Wala tayong magagawa. Pero gwapo din naman si Vice Governor Jojo Perez yun nga lang ito namang si Miss Joanna. Mr. AJ Falcon talagang desidido nang dumaban ng gobernador congressman diyan sa second district at ang haharapin ay itong talagang veterano na, wala pang talo. Si dating gobernador at dating congressman at ngayon kasalukuyang congressman Boy Umali. Ito ang hindi lang natin na wala pang lumalabas talaga pero tingin ko merong papalabanan din naman kahit paano dito kaya lang mukhang palalabanan na lamang ito kay Congressman Arnan Panaligan walang lumalabas pa. Pero kasi nakita natin dito lahat naman ng kino-comment doon sa kanyang mga pinupost talagang napakaganda yung serbisyo binibigay sa ating kababayan. Talagang nakita mo kung magtrabaho sa Kongreso. Hindi lang naman probinsya kundi pang national na yung mga dinidiscuss niya diyan pagdating sa agrikultura, pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa industrialization, talagang dinidiscuss niya talagang pang national na. Pero dito sa atin sa probinsya, talagang pagdating niyan dito, kita mo naman yung mga proyekto diyan. Yung mga prioridad na pangangailangan, yung ng mga magsasaka sa agriculture. Kaya nga nagkaroon ng revision do sa sa rice tariffication law na hindi lang naman taga Mindoro makikinabang niya buong bansa. Yung mga farm to market road proyekto niya. At saka yung ilang mga arsada na katulad nitong sabagay mayor pa siya itong sa Calapan. Na napakalaking tulong na para sa ating mga motorista yung papuntang Bako.
Bako, ito na sabagay ito parang farm to market road na rin eh. Oo. Farm to market road ang identity Oo, niyan sapagkat yan ay napakaganda kasi pag dumaan diyan. Kaya lang sana mapaayos yung mga hindi natin alam yung mga poste nasa gitna pa rin dahil yata. yan ay tawag diyan ay yung irrigation road kasi yan which is nakabaybayan sa irrigation road ng NIA na which is sinemento ngayon, ginawa ngayon na mas kapaki-pakinabang. At ang gusto lang natin makita sana kasamang Sandy dito ma-improve yung mga poste, maalis na yung mga poste na medyo nakahambalang sapagkat may mga clearance pa pala yan. Siguro dapat Bago ilipat. dapat na tumatrabaho na dito partner ay nagre-report na ay ang mga barangay captain na yung nasasakupan ng mga posteng nasa gitna niyan. Which is dapat hindi na kailangang i-report yan Oo. siguro naman yung mga telcos at saka yung electric cooperative natin dumadaan din naman dyan which is makikita na nila. Siguro sa tingin ko isang request lang at magkusa na kayo. Sapagkat yan ay although the government property yan which is hindi na kailangan siguro ng ano pang klaseng demand letter na para alisin nyo yan, which is magkusa na kayo. Sapagkat wala naman alam ko wala naman binabayad yung mga telcos diyan para magtayo ng poste sa mga areas na yan sapagkat may memorandum of agreement yan. May kontrata yan sila na if ever kailangan ng gobyerno yung lupa, ay sila na mismo mag-a-adjust doon sa kasi yung kalsada ay kita natin minsan Tsaka baka huwag nang antayin magkaroon ng aksidente at napakaganda parte napapakinabangan ng husto nating mga kababayan lalo na kahit ako nabawasan pagka traffic doon ako dumadaan mas mabilis. Tsaka parang maganda yung tanawin di ba? Medyo sana yun ang maging proyekto ng mga mga susunod na kaya sa ngayon yung mayor yung mga susunod na mayor mag-create ng mga ganyang daan diversion kasi napaka-traffic na dito sa atin sa lungsod ng Calapan. Tandaan ho ninyo yung sinasabi ho ni kasamang Sandy, lalo-lalo na sa mga politiko ho natin. Ang gagawin ho ninyo, magkaroon ho kayo ng project katulad niya farm to market road. Hindi yung road to my farm. meron yan. Kasi may doon mayroon kasing conflict of interest. Iba kasi yung sinasabi ng farm to market road, ibig sabihin mga kababayan nating mga magsasaka o sino man ang pwedeng makinabang dyan para mapadali, mapabilis ang pagdala nila ng kanilang mga produkto doon sa market mula sa kanilang mga farms. Hindi ho yung road to your farms. Kasi pagka ganun, sarili mo, although may nakikinabang din, pero mas malaki ang yung pakinabang. Uy, si dating congressman magbabalik bilang mayor Doyle Leachon. Napakadami ding proyektong nagawa niya nung siya ay mayor pa dito sa atin sa Calapan. Na talagang titingnan mo napapakinabangan hanggang ngayon. Alin ba yung mga yan na talagang tumatak do sa isip ng ating mga kababayan yung tungkol do sa sa education, yung City College. Time niya na create yan yung City College at ang dami ng graduate diyan. Ang dami ng professionals mas dinagdagan pa ang pondo niya nung panahon ni naging mayor si Congressman Arnan Panaligan. Yung at sinasabi nating orange card sa panahon ni Mayor Doyle Leachon na create yung ating health card na napapakinabangan, madaming kababayan rin napakinabangan yan. At syempre, noong time din ni Congressman Arnan Panilag, dinagdagan niya mga proyektong yan at mas pinalawak yung coverage nung ating health card. Yung trabaho, napakadaming na-create na trabaho nung kapanahonan ni Kong Doyle Leachon at yan ay may resibo partner may mga basis yan, hindi yan gawa-gawa. Yung time ni Congressman ni Mayor Doyle Leachon na gagawa yung ating palengke. Yung napakagandang palengke natin, medyo sa ngayon lamang parang napabayaan sa totoo lang dahil nga may problema tayo diyan. Yung disiplina, yung kalinisan, nakita mo nung panahon ni Congressman Arnan Panaligan, napakaganda ng mga lugar natin sabi nga nung pag may mga nagbabakasyon nga partner yung mga medrep na taga Maynila ay bilib na bilib sila nung panahon nun dahil sa mayor. Sabi sinong mayor nyo dito? Ang linis ng syudad ng Calapan. Talagang may pagmamalaki mo yung ating lugar. Malinis pa rin naman at least sa totoo niyan ang kalinisan kasi ng isang lungsod ay meron na kasi existing tayong ordinansa na dapat bawal magkalat
yung mga basura dapat nakasegregate. Yung plastic. Yung segregation ng ano, di ba? Yung paggamit ng basura. yung paggamit ng plastic. Nandiyan na kasi yung nandiyan batas na yun. kasamang sandi. Ang kailangan lang ho natin dito, yung disiplina ng bawat mamamayan. Katulad ng paninigarilyo na yan. Nandiyan na ho yung batas eh. Minsan kasi nakakalimutan lang yan ng mga kababayan natin na meron palang existing na ordinansa na bawal manigarilyo. At actually, national, national batas national yan na bawal kang manigarilyo dun sa mga public places eh. Nasa tao na kasi yan eh. Dapat naka-inject ko sa utak natin yung mga bawal sa isang lugar na hindi naman kapaki-pakinabang. Katulad yung manigarilyo ko sa public, lahat nakalanghap na ng usok. Ha? Pagdating partner sa leadership, makikita mo yung ginawa ni Congressman na ni Mayor Doy noon. Tanda mo nung bumaha, napakalaking baha ang nangyayari dito sa ating syudad ng Calapan. Nakita natin kung paano napakilos yung ating mga iba't ibang sektor para magkaroon ng sandbagging diyan sa ilog Talagang tulong-tulong. Ito yung talagang makikita mo yung merong leadership napapagkaisa niya yung ating mga kababayan. Kasi kung ang dapat kasi yung leader leads by example, ika nga nila. Kung wala ka namang leadership, huwag ka na maging leader. Oo. Dapat kung sino yung namumuno, siya ang mangunguna. Di ba? Kita mo yung wag na tayong lumayo, yung laban ng nung Israel at ng ibang bansa, di ba? Kita mo naman kung paano mamuno yung Russia, di ba? Russia, di ba? Napakalit na bansa ng Ukraine. Pero kita mo pumatol sa Russia. At mukhang sila yung nagtatagumpay. Dahil doon sa leadership nung namumuno sa kanila. Ika nga nila, hindi ka naman napupuwing sa malaki. Sa maliit ka napupuwing. Tama. Batiin ko rin Ito sa mga bukal naman, babatiin ko isa sa magaling na bukal. Talagang makikita mo yung performance yan. Wala kang masasabi diyan. Kay bukal Bong Brocal, kahit naman nung naging vice mayor ito, di ba? Panahonan ni sino ba mayor noon naging si Mayor Arnan. Diba? Si Mayor Arnan nakita natin yung leadership din ito doon sa pagiging vice mayor niya hanggang naging bukal si bukal Edel Ilano, bukal Josie Niria kasi ito at saka nga pala malimutan ko si bukal Rona Liachon na talagang napakasipag at galing din na mambabatas butihing may bahay na yan ni Mayor Doyle Liachon itong madami na itong naipasang batas na talagang kapaki-pakinabang partner. At doon naman sa mga bukal nakita natin yung paglaban nila doon sa mahalagang isyong kinaharap ng ating mga kababayan. Katulad doon sa mining, hindi to basta-basta bumabaw pag alam nilang makakaapekto sa kalikasan kaya doon sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi ito katulad ng ibang bukal na oo na lang ng oo. Makakuha lang ng pabor. Sino ba sinasabi yung bukal? Alam na ng taong bayan kung sino mga yan. Pero partner pati ko siya si nagbabalik ngayon bilang konsehal. Si Attorney Loribel Tanyag. Partner, napakagaling nito si Attorney Loribel talagang isa ito sa sinusubaybayan ko yung mga performance niyan. Pagdating lalo na sa kalikasan, ito yung butihing may bahay ni Maring Ronald Panaligan. Ayan. Si Konsehal Pupong Ortega sa Victoria. Yung bagong isa sa mga makisig at matibay na alam mo balita na public servant ng bayan ng Victoria. Balita ko partner doon sa mga dito kay Kapupong Ortega talagang napaka lakas nung ng taong bayan dito. Suporta kasi kinukuha din daw itong vice mayor ng mga kandidato diyan kaya lang hindi na pumayag na mag-vice mayor ito. Talagang siguro nakita niya na mas makakatulong siya kung siyang mamumuno doon sa Victoria dahil may maraming programang pwedeng ipatupad na makabago. Kaya nga yung sinasabi niya yung ang bagong Victoria dito si Kapupong na ang problema lang siguro dito kung sang partido ito kaya sinong mga
pwedeng makasuporta sa kanya mga politiko. Oo. Pero maganda performance yan, pamula nung naging konsel yan. Alam mo naman kasamang Sandy, hindi mo naman kailangang sumandal kung sino pang politiko eh. Kung ikaw ay may sariling panuntunan sa iyong pamumulitika eh. Kung maganda yung performance mo, maganda yung hangarin mo, adhikain mo sa yung bayan, eh kahit saan ka sumandal na politika niya, na partido, eh tingin ko baka mas gustuhin ka ng taong bayan. Katulad ni Orbin Rabino, kung makukuha niya suporta ng dalawa nating congressman, pati ng mga mayor, malaking bagay. Kasi ang projection niyan pagka nakuha mo suporta ng mga yan, may problema talaga yung kasalukuyang administrasyon. Kaya napakahalaga, partner, pati ng political party na sasapian mo pagka lalaban ka talaga sa ganyan. Oo, kaya ano man ho ang magiging katugunan sa inyong mga katanungan, malalaman ho natin yan sa darating na, na Oktubre. At syempre, kayo pa rin naman po ang pipili kung sinong kandidato yung dadali. Kaya lang, ang sinasabi namin, maging mapagsuri po tayo at tingnan natin yung kredibilidad, yung performance ng isang kandidato. May nagawa na ba itong mga ito o nangangako pa lamang? Ang mostly nakikita ko sa mga social media, yung yung comment nila. Kung sino po ang makaalis ng laging brownout, siya ang pipiliin ko. Pero sa panahon ngayon, huwag kang naninira. Yun yung yun yung sa social media kahit dun sa mga survey nila Isa issue lang tayo, huwag kang naninira. Yun yung sabi lagi ng mga nagko-comment, kaya hindi ho yan paninira kasama sa Actually, madami problema tayo kung titingnan. Sa provincial hospital, may problema tayo. Sa kuryente, may problema tayo. Sa kalikasan, yung baha, may problema tayo. Siguro, hindi pa naman huli para masolusyonan itong mga ganitong bagay, mga problema nung kasalukuyang nasa administrasyon. At alam ko, magagawan nila ng paraan yan bago magdating eleksyon. At para ho linawan yung ating mga kaisipan, kung saan man pwede nating gawin o sino man ang dapat nating piliin, ugalin ho nating magbasa ng Biblia. Huwag kang manira, ha? Sa bagay, malaking tulong pa partner yung ikaw ay kumbaga nasa Panginoon. Meron kang peace of mind eh. May peace of mind ka. Kasi yung mga verses minsan, yan ang nakakapagpalinaw ng ating kaisipan. Yan ang minsan na nagiging kasagutan. Wag mo lang gagamitin ng ating mga katanungan. Sana tama lang, partner. Pag binasa mo sa Biblia yung sinasabi, tama yung mga verse. Hindi mali. At wag mong gagamitin sa pansariling interest mo. At baka mamaya paluin ka rin ng Panginoon pagka ganyan ang ginawa mo. Ay wala na po kaming oras. Okay, at muli po abangan nyo yung programa namin sa Biyernes. Hindi natin nakapanayam si Congressman Arnan Panaligan dahil alam ko merong hearing ngayon, busy doon sa hearing. At napakagaganda partner ng mga tinatalakay doon, yung mga pagtatanong niya napapanahon pagdating doon sa mga industrialization, yun ang paunlarin natin. Tama yun ang mga dapat na talagang bigyan ng magagandang budget. Di ba sabi nga ni Secretary ng ating Department of National Defense, ang kanilang focus ngayon ay para paunlarin yung ating defense posture. Alam mo si Congressman Arnan Panaligan na nagsusulong yan. Yung defense posture natin na talagang kailangan paunlarin natin yung ating mga yung mga kagamitan, pandigma. At kayang-kaya naman natin partner yan kayang gawin dito yan. Yung tungkol do sa sa shipyard, paggagawa ng mga barko. Kailangan natin partner kasi hiwa-hiwala yung Pilipinas. Yan ang mas kailangan pagtuunan ng pansin natin. Gusto nilang kunin ako, gagawa ko submarine. Pwede. Sinubmarine. At siguro next week makukumpleto natin, makapanayan natin si Congressman Arnan Panaligan doon sa mga nangyayari sa Kongreso. Siyempre, yung mga proyekto niyang pinatutupad dito sa ating probinsya. Ayan. Wala ko kaming oras. Maraming salamat po, Tom Lago. Maraming salamat po sa inyong ginawang. Siyempre, Sandy Soriano po ang inyong nakasama.